So eto ngayon, yan pa yung isa ha. Etong mga bullshit na mga vloggers ni Bongbong Marcos. Alam mo, sa totoo lang, kung ako vlogger talaga ni Bongbong, mabibwisit ako kay Bongbong eh. Bakit? Mantakin mo, nagpropaganda tayo. Noong may bagyo, si Inday Sara umattend ng kasal. Binabakbakan nila si Inday Sara dahil umattend ng kasal. Mas inuna pa daw yung kasal kesa sa bagyo. Samantalang yung opisina naman ni Inday Sara, tumutulong naman sa mga nasalanta ng bagyo. Nakapag-mobilize naman siya ng relief operations. Pero dahil kupal itong mga mga loyalista nga, hinahanap nila si Inday Sara kahit buhay na buhay pa naman yung bobong presidente nila. Ang hirap eh. So okay na, nagigain ng traction yung kanilang nasaan si Inday, inuna pa yung kasal. Putay na, signal number 5 sa Batanes. Sasalantain nitong bagyong Leon ang northern part ng Luzon. Putragis yan, yung presidente natin nasa ibang bansa umaatindi ng kasal. Ang kapal ng muka. So ngayon, nawala na yung hinahanap nila na nasaan na si Inday. Di ba hanap sila ng hanap nun? Ngayon, yung mga gunggong na mga vloggers niya, na tinigil nila yung nasaan na si Inday. Kasi puta, pag hinanap si Inday, hanapin din natin si Bongbong. Nasa na si Bongbong ngayon? So ganyan kabobo yung mga yan. Masyado silang mga... Ay, kung ako talaga vlogger nito ni Bongbong, puta, mabibwisit ako sa kanya. Pabango tayo ng pabango sa'yo, tapos abnormal ka. Taina ka. Pwede ka namang umattend dyan via Zoom, buwisit ka, pumunta ka dyan sa kasal, samantalang nung may binigte na Pilipino sa ibang bansa na ipag-meeting ka via Zoom lang, hayop ka. Via Zoom. Tapos pagkakasal, a-attend ka? Putangin na, bakit? Paborito mo ba yung handa? Ano ba handa dyan? Mik-mik? Kaya dito mo talaga malalaman na double standards talaga itong mga punyetang mga mga loyalista nga vloggers na to. Lalo na yung si Jarrett, si Coach Jarrett, putangin na, napakabobo niyan. O 10 ng mga aliporis niyan, ang tatanga. So ngayon, nahinto na yung paghahanap nila kay Inday Sara kasi puta nung hinanap nila si Bongbong, puta na sa kasalan din. Okay lang ina nyo. Puros kayo mga tanga. Ang hilig nyo kasing gumawa ng istorya, ang hilig nyo gumawa ng pangit na balita tungkol kay Inday, puta wala namang ginawang matino yan si Bongbong. Ang matino lang na ginawa ni Bongbong sa araw-araw, puta gumising, yun lang. Wala nang ginawang maayos yan. Ni isa sa namatayan. Putang ina, walang pinuntahan yan. Nung nakaraan nga, nag-speech, nagdadalamhati daw siya sa mga namatay, tapos biglang binago niya yung topic, wala man lang hindi mo man lang makita sa mukha niya na talagang concerned siya sa namatay. Pero ito si PRD, took the opportunity, took the chance para pumunta sa mga namatay na dyan dahil dyan sa bagyo na yan. Ngayon, etong mga kupal, pinalalabas na naman nila na nagfo-photo op lang daw si Duterte. Si Duterte nagfo-photo op, putakin na niyan, gawain ni Leni Robredo tsaka ni Bongbong Marcos yan. Yang mag-photo op, si PRRD, hindi naman tumatakbo senador yan. Hindi naman tumatakbong presidente yan. Hindi naman siya sa Davao nagpunta, kundi dito sa Batangas. Iboboto ba siya sa Batangas, mga tanga? So hindi na kailangan ni PRRD mag-photo op, pumunta lang siya dun. Kaya lang, sorry, rockstar siya eh. Si PRRD, pag nakita mo si Piolo tsaka siya ang pagkakaguluhan, hindi si Piolo eh. Ganon kalupit, kasikat itong ating si PRRD. Kaya yan, pag nagpunta yan sa mga ganyang lugar, sa ganyang mga lamay, pinagkakaguluhan talaga yan. Wala pang dalang ayuda yan. Tanginan nyo, kayo nga may dala na kayong ayuda, hindi pa kayo pinagkakaguluhang mga hayop kayo. May dala na kayong ayuda para sa tao, tinuturuan nyo pa yung mga tao na magpasalamat.
Oy, happy birthday. Birthday ko po ng 30. Walang bumae. Hindi mo naman sinabi. Eh kung sinabi mo, baka pinuntahan pa kita dyan. Sinayawang kita. Happy birthday, Banis Lori. God bless you. Mabuhay ka. Huling birthday mo na yan. Oo, wag mo nang i-extend. Next year na naman ulit. Tatandaan ko na yung birthday mo. November 30. Di kasi ako naka-live kagabi. Kung naka-live ako kagabi, Banis Lori, malamang nabati kita. Tandang-tanda ko yung birthday mo, hindi ko makakalimutan yan. Alam mo naman, ang gaan ng loob ko sa iyo eh. Napakagaan ng loob ko sa iyo at kay Abi Ana. Ang tingin ko nga sa inyo parang mga ate ko kayo eh. Oo, kaya alam ko mga birthday nyo. October 30 nga. November na ngayon eh. October 30. Sabi ko ba o November 30? October 30. Baris Lori, happy November, October 30 birthday to you. Sorry, November na kasi. Minamadali ko na yung November para matapos na ito paghihirap natin para makapagkampanya na tayo kay Pastor. October 31 pa lang dyan, dito auno na. Oh, so yun nga yung sinasabi natin ha. Yun nga ang sinasabi natin. Ito na naman si Black Mamba, I love you boss din na naman. Nag-I love you ka din kay Jojo de Guzman, tas mag-I love you ka sa akin. Mga machismis pa tayo ha. Si Jojo de Guzman na may ari sa'yo. Oh, happy birthday sa'yo. Alam ko, ang birthday mo, Black Mamba, Biyernes Santo. Oh, happy birthday sa'yo ha. Oh, mabuhay ka mamaya. Pag silosan ako nun ni Jojo de Guzman, sabihin nun, hoy, boss Dada, ba't nag-I love you sa'yo yung baby ko? Sabihin mo sa kanya, nag-away lang kami kanina eh. Di lang ako naka-reply. Nag-I love you na sa'yo. Ayan. O, so, ito na nga ang problema natin. Si Bongbong Marcos, nung nagpunta dito sa Batangas, ay dito sa Bicol, nagpunta kung saan hindi binabaha. Hindi siya nagpunta dun sa binabaha. Nag-helicopter lang animal. Nagpunta ka sa baha tapos nakabalat. Tingnan niyo yung sapatos, nakabalat. Yung picture niya na nagpunta siya sa Bicol. Nakabalat. Putang ina, magpanggap ka naman, magbota ka naman kunyari. Malayong malayo ka talaga kay Leni Robredo. Si Leni Robredo hindi lang lumusong sa baha, ininom pa. Oh, ininom pa yung baha. Walang na yan. O kaya dapat naman Bongbong, minsan naman kung magpapakitang tao ka, sana naman pag pumunta ka sa lugar na binabaha, medyo magbota-bota ka naman, hindi yung suot-suot mo pa yung leather shoes mong designer. Tangina kasing kapal yan ng balat ng mukha ng asawa mo. Hindi ba? Si PR, di kita mo ginawa kahit matanda na, kahit hirap ng maglakad, pumunta pa sa mga sa mga namatayan. O ito, pakinggan natin tong balitang are.